pinakamagaling na alkalde ng buong Pilipinas, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat, Madam Vice Mayor. Palakpakan po natin ang pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Hindi po ako pinakamagaling. I'm just one of those who is trying to do our job for our people. To the sangguniang panglungsod at may mga bago tayong kasama sa administrasyon. Diyan yung si Mayle Atienza, si Jong Isip, Karen Alibarbar, Jeff Lau, at Papo Goso. Nadagdagan tayo ng 5 konsehal sa ating mga kasama sa pagtataguyod. At pag re-redirect ng policy, particularly fiscal policy of the city for us to survive. Because when I assume, tama naman po si Vice Mayor, hindi ko na lang po kayo pinakaba. We are at the brink of bankruptcy at the time. In fact, our guest today is one of the agency na pinuntahan ko agad immediately. Dahil kung maalala ninyo nung first term ko bilang mayor, meron tayong about 320 million na utang sa GSIS kung saan yung kinuha ng syudad, ibig sabihin hindi na po ito taxpayers money, hindi rin pera ng syudad, pera to ng empleyado. Kinuha sa mga sweldo, inawas, pero hindi remit. At yun ay umabot sa 320 million. At the time, nakiusap ako sa GSIS when I assumed 2019. At through some negotiation, it went down to 180 million para maging updated ang lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila. Kasi sa puso't isipan nyo, updated kayo. Kasi kinaltas na eh. Kaya lang hindi ni-remit ng inyong pamahalaan. Bagamat nagkaganon, ginawa na lang natin ang paraan sa kabutihan loob ng GSIS na ipababa na natin sa principal, which is about 180 million, tapos binumbay ko pa. Pumayag sila na bumbayin ko. Babayaran ko buwan-buwan sa loob ng 12 months, tapos with the promise and commitment that the current obligation should be paid. And after a year, I was given a certificate of GSIS 10 na fully paid ang lahat ng empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Ngunit na-miss yata ako ng GSIS. Dahil when I assumed this term, July, 300 million na naman ang utang ng lungsod ng Maynila. Yes, huwag po kayo magugulat, yun po talaga ang katotohanan. Sa kwentada nila, mayroon tayong 300 milyones na obligasyon. Pera nyo na naman, hindi ni-remit ng mga nagdaan. Sinundan ko. Hanggang ngayon, nagbabatenggahan pa kami ng GSIS, palitan ng offer, hopefully, someday, somehow, maayos din, which I believe. Because GSIS is our partner. Partner ng gobyerno, ng kahit sinong gobyerno sa ating bansa. And they're here today, and I would like to give recognition because may utang na tayo sa kanila, pero sila may good news na dala
ngayong umaga. Baligtad ano? Dapat ako nagpupunta sa flag ceremony nila, nag-iintrega ng pera ninyo. Pero mamaya, ayoko nang i-preempt, but I have to recognize because, you know, it's really hard to wake up at 6 a.m. to go to 7 o'clock flag ceremony ng Manila City Hall. Alam niyo yan. Ako, Diyos ko. Ngayon pa, lamig-lamig. Parang Pasko pa rin. But I would like to recognize Attorney Jason Teng, Executive Vice President. Leia Melissa D. De Leon, Senior Vice President. Eric G. Bundak, Vice President. Attorney Wilma R. Padi, Claims Lawyer. Tristan Hernandez, OIC Manager. Mia Likigan, Marketing Officer. Jonah Lou Bulandres. Rose Virgin Fe. Abayan, Rose. Wala ko nang magpalit. Rose. Abayan. BP Mark Surillo. Joe. Yan. Lakasan nyo. Kasi pag-retire ninyo, yan ang opisina pupuntahan ninyo. Muli, welcome to Manila City Hall. Please extend our gratitude to our General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso. Talaga pong hopefully cross finger mapagbigyan tayo. Kasi as you all know, sinabi kanina ni Vice Mayor at ng Konseho ng Maynila, marami ako nire-redirect na policy, and most of it is fiscal policy through the effort of your Chief Executive and your City Treasurer Paul Bea and City Administrator Wardy Quintos. We may have a good redirection of obligation from Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines. We may sign a new agreement with them, not taking loans, but fiscal ease for the city. And it's been ongoing for the past so many months. Magkaganon man, ako nga, sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakatawid tayo ng 2025. Now we are going to face another year of challenging fiscal situation, but rest assured, pumanatag kayo, kahit na tayo gipit na gipit, pipilitin kong iraos ang ating lungsod, partikular ang ating mamamayan, at siyempre, hindi naman tayo pwede maging magaling sa kapitbahay natin kung pabayaan naman tayo sa loob ng bahay natin. So I'll make sure that things are in right order, priorities, and programs. But for the meantime, I would like to thank the entire City Council for supporting our directions, policies, and visions. Thank you very much. Si Attorney Hans, yung pinakabatang sekretaryo ng Konseho ng Maynila, is my classmate in law school. I'm happy for him. He became lawyer. Marami sa mga kabatch ko, puro lawyer na. Congratulations, Hans. Now, going back to you. Sabi nga, back to you. Good morning. Good morning. Napakahirap maglingkod at bahagi ng pamahalaan. Maglingkod sa taong bayan. Because, you know, una, office politics. Pangalawa, hindi ka masyadong kursunada ng supervisor mo. Pangatlo, may problema ka sa buhay. Lahat siguro, normal na problema, no? Plus the fact that it's really hard. Kailangan mahalin mo ang paglilingkod sa bayan. Yung Chape, incidental lang.
at kailangan. Pero sa totoo, para magtagal ka at manatili ka with all this stress, is you love giving and doing public service. And hopefully, pagkayari at tiklop ng araw, meron ka namang makikita sa iyong pinagsikapan na paglilingkod through the years. And a few weeks ago, I think a few months ago, you heard it already, that a lot of people retired and did not get their retirement on time. Dami. Nag-release tayo din dito. But because of that simple act that we did, no, lalong lumakas ang loob ng ibang nagretiro. At in fact, marami sa kanila matagal na nagretiro. Siguro, I don't know the reason, but I'm pretty sure, sigurado ko, hindi na ibigay sa kanila yung marapat na sa kanila na bagay na pinagtrabuhan nila katulad ninyo. Now, today, New Year, January, galing lang natin sa Tosgas. Tosgas na naman tayo. But because I made a commitment to each and every one of you. Remember last flag ceremony, anong sabi ko? I will give what is due to you. And thanks to Attorney Paul Bea and the entire Accounting and City Treasurer's Office for doing the paperwork. No? And today, I would like to announce, despite bagay may sundo naman kayo sa Akisi. May tabi ko na yun. Paul, di ba Paul? May sundo sa Akisi, Paul? Pero. Huwag kayo masyado ko ba kasi malaki itong perang. Despite of the fiscal situation of the city, and we continue to resuscitate our fiscal situation. Today, your city government will release 42.6 million pesos. For the 92 employees na nagretiro. Parang gusto niya na magretiro. And I would like to call everyone here in the stage, all our retirees. Pwede bang habang sila ay nasa entablado, papunta sa entablado, palakpakan nyo naman sila. Morning. Sorry, nabalo namin. Pero pasasi, long awaited. Retire ka na? Iba rito, 31 years, 36 years, 19 years, 20 years. Yung kanatasan nyo, tingnan ninyo, baka iba rito, 36 years, baka chinchansu pa yung hali kayo. Dito, sa Wakali. Okay na. Actually, 100 plus po yan. Hindi lang available yung iba. Pero, rest assured, kaya ko sila inimbitahan. In our own little way, today, in this flag ceremony, let's make this memorable. Baka kasi marami sa kanila
nawala na lang sa opisina ninyo, nagpasa na lang ng papel, tapos logto na. Dito man lang, bilang kapwa kawani, pwede bang yung pinakamalakas nyong palakpak para sa kanila? At maaari po ba ay ulitin ninyo? Ulitin ninyo yung sasabihin ko. Sabay-sabay tayo. Sa inyong lahat, na nasa harapan namin, na kapwa namin naglingkod sa bayan, maraming salamat sa paglilingkod sa kapwa. Thank you for your service. Okay, meron lang ako special mention. Gasmat ito. Every mo, si Doktora Maripas Aguilar. Sino? 2,587,000. Walang-wala. Sana all. Ay, sa'yo. Wala dyan sa sinabi niyo. Mariano Diosdado B. Ito. 2.3 million pesos. Nakalive pa eh. Kaya pwede pabasan. Masabit ko lang eh. Nung pwede ko lang. Hindi naman lahat to 2 million ha. Baka mamaya may mga udang pa sa inyo iba rito. Mas pa. I'm just trying. Basta sa kalat, 2 million, 1 million, 800,000, may 200,000, may 150, may variation. Pero gusto ko lang bigyan din yung mga paldo. Kasi ang sarap pakinggan eh. Pinaghirapan nyo ito eh. This is your effort. Lahat ng baha, traffic, late, consume, basta, lahat na, di ba? To kawai. Doktora Maria Teresita DC Natividad. 2.5 million. Sunod dyan ako nasa. Angeline Fernando. Ma'am. Oh, dalawa check-in ito. Wow. Isang 569,000 at isang 2,097,000. Dalawa. Right yan eh. Nurse yan eh. Ito po silang lahat. No? Yung check-in ninyo, nakaready na sa City Treasurer. Pwede na. Ano yun dyan na? Todi, so, talagang special delivery po lang. O, palakpakan natin si Paul. Paul, 42 itong nirelease natin. Sigurado ako may suot ko sa akin siya. Thank you sa inyo. Ha? Sige. Pa-picture. Si Vice Mayor. Vice Mayor. Kasama ni Papa Jen. Picture ba? Kuha, James. Pwede pong bumaba. Iba po, baba po. Yan po, yan po.
Ate, atras po tayo. Salamat, ate. Okay. Thank you po. Wala siya sinabi ni Mayor. Wow, lagpas doon. Hanggang Friday. Meron lang. Okay. So again, thank you very much for your service. And I'm honored to give what is due. Now, kanina tumusgas tayo. Sabi nga, kaya kayo matuturing kayo sa buhay. Minsan, wala rin masamang makinig sa mga payo na nakatatanda sa atin. Ang nagbibigay ay muling makatatanggap. Yung sinasabi ng mga matatanda yun, pag mas maluwag kang nagbibigay, maluwag ding bumabalik 10 folds pa. Kakagastusan natin ng 42 million. I would like to welcome again the GSIS family. Halika po kayo. Sila po ay magbibigay sa atin. May utang pa tayo sa kanila, ha? Pero baligtad. Bibigyan po tayo ng 81,342,580.52 pesos worth of insurance claim. Kakagay bilang natin. O, dumoble pa yung binigay natin. Wala pang 5 minutes. Kaya kayo, lagi kayo magbibigay sa kapwa. Malay ninyo. So anyway, to the GSIS family, Attorney Jason Teng, Executive Vice President, and General Manager Jose Arnulfo Wick Piloso, thank you very much. Nagulat ako dito nung sinabi sa akin ko last week. Ay pandagdag. Pandagdag sa increment, sa SRI, sa PIA, lahat. But anyway, palakpakan natin ang GSIS. But, compress po. Okay. Shake hands na lang, boss. Boss, shake hands po. Yun. I see. Chicken sir, barrel. Juan, entrega ko na. Sakto. Kundi naman. So, muli, special mention lang, longest in service, Mr. Roman Bandin from CGSO. He served 44 years and 9 months. Oh. Retired last February
15, 2020. 44 years. Tinalo niya na ako. I've been serving you for the past 27 years. Pagka na-disgrasya ko, aabutin ko pala. 35. But anyway, good things come to those who wait. Many more things that we are going to do. We need a lot of patience, discipline on both, on how to efficiently collect taxpayers' money. And I hope we continue to enjoy the growth the way we had a growth. In just 6 months, we grew by 9% based on efficiency. And I hope with your help, to all of you here, we can achieve the same numbers or more in terms of growth with regard to efficiency. And rest assured, wala tayong gastos na pawarti-warti o walang kapararakan. I will make sure of that. We will spend on things that will address MBN for purposes of service to the people, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Then we will address your need, hopefully cross finger, walang tabla, kundi updated. And this year, our direction, finally, we have finished already the plan last week. We will try, because last year, we have accommodated 48% of the 11 billion commercial obligation done in the past. So that's about 4.8 billion pesos. But this year, hopefully, we will limit addressing previous obligation. Bibigay pa rin tayo, pero kakaharapin na natin na ang ating buwan ng tustusin ay napapanahon. Ibig sabihin, so not to incur current obligation by addressing previous obligation. So, don't get me wrong. We will continue to address previous obligation, pero i-minimize na natin because as much as we did last year, lahat minantikaan na natin. Ibig sabihin, wala nang natabla halos sa lumang obligasyon. Ngayon naman, moving forward, current obligation, recurring, will be confronted and still pautay-utay sa previous obligation. Don't worry about our bank loan because the bank loan has already its own reference of income or share or payment. May pinagkukuhanan na siya. Kaya buong kababaang loob, andito ako sa harapan ninyo ngayon, nakikisuyo ko. Unawain natin ang ating mga taxpayer, give them special attention, make them feel that worth every penny ang binibigay nila. Pakitunguhan natin sila ng maayos. Tulungan ninyo ako. Basta pipilitin kong magbuti. Mag-iinam ako. But I cannot do this without you. Kaya guys, boys and girls, especially the girls who are beautiful employees of the City of Manila. Kita nyo, Vice Mayor, ang ganda-ganda oh. Kami yung Kusyal Alfonso ko, may asim pa. I need you. Help me. Let's revive. Let's. We can do it. We can do it. With your help. So muli, mag-iingat kayo. Isang linggo na naman ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Hangad ko itong linggong to, malusog kayo at ligtas. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Tandaan ninyo lagi, kapag tayo naglilingkod sa taong bayan, may mga mahal kayo sa buhay na naghihintay sa kanya-kanya yung tahanan. So, maging ligtas at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila! God first. Thank you.